Ayun, ito po yung problema ni Ma'am. Ni Sir. Ang problema nito, Nay? Anong problema niya? Yung tahi niya, buhol-buhol. Nagbubuhol yung tahi. Tapos, Nagbubuo ng tahi. pinalitan ng tama. Dito, may pinalitan siya ito. Pinalitan niya yan. Bobbing case. Yan, hindi rin siya umundan. Yan. Tapos ito, nasira. Sira ito. Nahuhugot yan, natatanggal. Sige. Tapos itong gulong niya, kapag kinapakan mo yung pedal niya, umiikot siya pero hindi agad siya matigas. Mabibigatan. Baka naman yung Oo. basta siya Pero hindi naman mukhang mabigat ito. Baka dahil sa nagbabara na nga dito, kaya tumitigas na ikutin. baka madumi din kuya, Oo. Kasi ano yung foot pedal niya, yung foot control niya? Nandiyan ho, naitabi. Ito. Sige, check natin ito mamaya. Ito muna siya. Okay, siguro may ganda ho ito. Ilagay din muna natin dito sa mesa. Drop it. Naitabi niyo yung screw? Ay, ito siguro, no? Sige. Kakabit ko muna ito sa mesa. Pero, check ko muna ito mga pyesa niya. Okay pa naman yung plato niya. Hindi siya lubog, tsaka hindi naman biak. Ito, parang maliit masyado yung clearance ng pagkakakabit. Set natin to. Tapos set natin yung taas. Tsaka yung timing. Check na rin natin. Tsaka baka mamaya merong mga kalog. Tsaka yung belt niya rito. Importante makita yung belt niya. Tsaka yung gear niya dito. Baka mamaya biyak na. Okay, lagay ko lang muna rito sa mesa niya. Mounting. Ayun, so nilagay na natin sa mesa. Hindi naman natin lalagyan ng mga bolt niya. Kasi mukhang hindi naman yan kakalas. Alisin natin tong kanyang tigas pressure foot. Matigas nga. Wait lang. pagod na siya. Oo, wag ko kayo magpagod. Bawal sa kanya yung babae. Nilinis niya pa yan. Lalo na yung nakaka-stress na pagod, wag. Ang magpapagod kayo, yung talagang Pakinabang na pagod. hindi yun hong muscle, magkaroon kayo ng muscle yan. Importante ho, muscle pala sa atin. Oo, kahit sa babae, importante ang muscle. Ay, natanggal na natin yung pressure foot. Ito naman, tanggalin natin para masilip natin yung timing. Check natin to kung okay pa. Wala pa siyang tama. Tingnan nyo dyan sa cellphone. Ako dito ko titingin sa actual. Makinis nga talagang bago itong ipinalit sa inyo parang ito ho yung original niya. Pero may tama din pala dito. Baka sinasabitan to ng sinulid. Focus ko lang para malaman nyo kung ano sinasabi ko. May tama. Ano ba? Ayan, focus. Yun, yung part na yun. Meron siyang gas-gas dito banda. Kasi kailangan ito makinis. Dahil kung hindi, dito sasabit yung sinulid. Hindi makakaalpas yung sinulid. Magbabara dito. Parado na. Yan na may ipon. Mamaya natin kikinisin yan. Para hindi na tayo magpalit. Tingnan mo natin itong rotating. I-zoom lang natin. Lagyan natin ng flash para malaman natin kung matalim pa, matulis. Yun, matulis naman. Buo yung ngipin. Ayan, okay yung ngipin niya, buo.
Itong needle bar ay wala namang malaking kalog. Okay. Tapos natin tong rotating niya kung malaki ang kalog. Kung nakakalog ba, malaki yung play. Ikutin nyo, ikot-ikutin nyo. Kung wala namang play, sumasabay yung sa karayom, okay siya. Silipin lang natin ng kanyang belt. Tapos ikutin natin to. Ayan, isang kamay lang yan. Tingnan natin lang kung may tama. Tsaka kung mukhang matibay pa. Okay, mukhang okay naman siya. Matibay. Set lang natin mamaya yung niya. Ito yung tension. Okay din naman yung tension niya pala. Mamaya open natin to. Ay ngayon na pala. Para malaman natin kung okay pa yung gear niya. May gear kasi yan dito na katagalan kusang rumurupok yung mga ngipin nun kasi minsan plastic lang yan, minsan fibra. So over time makukuha siya, humihina siya. 3 pa lang screw nito. Humihina or parang rumurupok. Parang oops. Yun ang sinasabi kong gear. So, ito yung gear na patayo. Ito naman yung kapares niya. Ito yung madalas tinitingnan. Kung okay pa. Actually, kulay green na siya. Mukhang napalitan na to ng mekaniko. Kasi replacement yung kulay na yan eh. Usually kulay brown yan or kulay puti din. Pero ngayon kulay green na. Napalitan na siya. Tapos itong goma niya rito, buo pa naman. Pero marami ng laman. Okay. Check na lang natin yung timing. Check mo muna yung karayom. Check nyo muna yung karayom kung diretso. Kung may mga video na ako tungkol doon. Kung diretso yung karayom, kung hindi pa purol. So ito, inspectionin nyo maigi yung karayom. Kasi may part siya rito sa kalagitnaan na may kalawang na sign na matagal na yung karayom na yan. Dito banda yun, bandang gitna. Kaganyan, palitan nyo na lang. Blurred na. Yan. Okay. Kaya lang ang problema, yung pampalit ni ma'am ay medyo kaduda-duda. Titingnan na lang natin kung okay bang quality nito. Bagong pili nyo lang po ito. Saan palengke hon sa Imus Bayan? Okay naman siya, makinis. Malaki ho ito size 16 yata. Pero 14 yata nakalagay yun nga lang, nakatingala siya. Nakatingala yung karayom. Pag diniinan nyo rito, yung dulo niya, yung tulis, nakatingala. So, palitan ho natin yung karayom nyo ng maganda. Meron naman akong dala eh. Tabi na lang natin itong mga karayom ni ma'am. So, meron pala si ma'am na galing daw dun sa isang makina na bilhin niya online. So, may accessories na kasama. Okay yung quality nito. Try natin. Tanggalin natin yung isa. So, ito, nakuha ko na yung isa. Ganda siya, makinis. Makinis yung body niya. Tignan natin kung pantay. Yun. Okay yung quality nito. Ito na yung gamitin natin. Ito po, upon checking, kinabit na natin yung karayom.
Kaset na maayos yung karayom, kaya lang pagka baba ng karayom na tama sa hook, pak, yeah, hindi, matama siya. So hindi na natin isasagad kasi mapupurol yung dulo ng karayom, sayang. Set natin yung timing nito. Ang pag-set ng timing nito, sa ilalim dun sa timing belt. Tapos siguro para makita nyo yung timing, yung set ng timing, alisin ko tong ngipin para libre yung dito. Guys, ito tinry kong i-open yung ngipin, yung tornilyo ng ngipin, maluwag pala. Walang ba't maluwag. Oh, yan oh. Hero nyo, doon lang ako nakahawak ha. Hindi ako nakahawak sa handle, pero na-open ko yung tornilyo ng ngipin. Maluwag. Delikado to. Kalisin ko lang yung ngipin, tapos para ma-expose yung timing nung makina, makita nyo kung paano ang setting nung timing. So para ma-set natin ito, silipin natin sa ilalim. Dapat maluwagan yung, pwede naman magluwag ng tornilyo rito. Ito dito yung tornilyo niya rito, pero dito lang tayo magluluwag. Ito isa, dalawa, yung dalawang tornilyo na yan para maikot natin ito. Ito yun nasa ibabaw kanina. So luluwagan ko lang itong dalawa. Luwagan nyo lang, huwag nyo natanggalin. Ayun, pagkatapos yung maluwagan to, silipin na natin dun sa taas. Ngayon, pagbaba ng karayom, hindi naman natin na-adjust ng needle bar, yung taas ng needle bar. As is pa rin yun. I-set nyo sa pinakamababang position ng karayom. Pero dahil ito nga, tinatamaan niya yung rotating hook, iusog nyo na rotating hook. Pag ganito, pigilan nyo yung karayom, yung sa taas, tapos iusog nyo to kaliwa. Ito nasabay sorry, hindi pala nakikita. Mahigpit pa siguro yung sa ilalim. Luwagan pa natin to. Ngayon, sub natin to pakaliwa. Ayan. Okay. Para hindi siya tamaan muna ng karayom. Ayan, okay na. So, iset nyo lang na pinakamababang position ng karayom. So, yan yung pinakamababang position ng karayom. Kasi after nyan, tataas na siya. Tapos, i-check nyo yung lalim ng karayom. Dapat ganun ang position niya. Mukhang tama naman ang position ng karayom. Okay, so pag paakyat na, ayan na yung kukuha, susungkit na yung hook. I-set nyo na yung hook, provided na ito palang setting nyo rito, naka-straight siya, tapos naka-gitna yung karayom. Ito yung center position ng karayom. Tapos naka-single, naka-straight sewing, hindi siya naka-zigzag. Kailangan ma-set nyo yung
Masyadong mababa ang karayom nito. Okay. Natin sa kaliwa. Oops. Tama. So ito, iset nyo sa zigzag yung pinakamalaki. Tapos pag nakaset na siya sa zigzag yung pinakamalaki, hintayin nyo na yung position na yung karayom ay babagsak sa kaliwa. Ayan, pag pabagsak na siya sa kaliwa, alisin lang natin yung yung hook kasi baka tumama, kasi pag hindi yan tumama dito sa bakante, babali yung karayom nyo. So yun, ilubog nyo yung karayom. Pag paakyat na yung karayom, i-set nyo na yung dulo ng hook, yung pinakatulis ng hook, sakto doon sa may uka, sa taas lang bahagya ng butas ng karayom. Pag ganyan na, tsaka nyo higpitan yung ilalim. Sa ilalim yung niluwagan nyo ng tornilyo. Ito. Tsaka nyo higpitan yan. Higpitan ko lang. Kahit na bahagya lang ang paghigpit. Huwag nyo muna i-final yung paghigpit. Okay, tapos tingnan natin yung kilos niya. So, ganoon, tama yung setting. Kilos niya dun sa kanan naman, kung tama rin ang kuha niya. Ayun, okay. So, tama ang kuha niya. Dito sa kanan, dito sa kaliwa, dito natin. Pak! Mali pa rin. Masyadong mababa yung karayom. Tataas natin yung taas natin yung needle bar. Kailangan nating matanggal to para ma-expose yung tornilyo ng needle bar. Tanggalin ko lang to. Yun, natanggal natin yung yung tigas ng tornilyo nun. Open nyo to. Open nyo to para ma-adjust nyo yung needle bar taas baba. So medyo itataas natin yung needle bar. Dito na natin hawakan. Doon kayo maggawa ng pinaka marking. Taas natin siya ng konti lang naman. Ganyan. Tapos sigpitan natin. Siguro madumi yung camera ko kaya ayaw mag-focus ng maayos. Ganun talaga. Ayaw niya talaga mag-focus. Okay, so tingnan natin ngayon ang kilos dito. Yun, hindi na siya umaabot. Hindi na nababangga pala. Kabila. Oops. Hey ma'am, may oiler po kayo? Oiler. Pak. Tapos ito. Ayun.
So, i-adjust ulit natin ang timing kasi nagbago tayo rito. Kaya luluwagan ulit natin ito. Isang tornilyo lang naman ang hinigpitan ko rito which is ito. Oops. Ayun. Okay. Langisan natin to kasi medyo atrasado yung zigzag niya Tapos i-adjust na natin to ngayon. Ayan, ayaw nyo naman Lagay nyo lang yung talim ng hook dun sa ibabaw ng butas ng karayom sa taas ng banda. Siguro mga nasa taas mga nasa 1.5 to 2 mm, mga ganun. Yan, mga ganyan. So, pagka ganyan na posisyon, higpitan nyo muna ng bahagya yung nasa ilalim na gear. Ito na higpitan natin. Pero bago nyo higpitan pala to, tingnan nyo to, nagkaroon ng distansya rito. So alisin nyo yung distansya na yan, hawakan nyo yung rotating doon sa kabila, kasi ito tulak nyo, tapos yan, tapos siya kanya higpitan. Yan, blurred nga lang, pero sana nagigets nyo. Okay, kaya titingnan natin yung nangyari. So ganun pa rin, hindi nagbago rito. Pagbagsak naman ng karayom sa kanan, ayan, tingnan natin kung yung itsura ng sungkit nya. Pak! Ayun, saktong-sakto. Ito sa kaliwa. Pak! Sa kanan. Ayun. Yun lang, naka-timing na yan. Kahit na ilagay niyo yan dito or dito sa straight, kukuha na ng sinulid yan. Kaya naka-straight to ngayon. Ngayon dahil naka-set na yan, higpitan na natin to. Final na natin to ng higpit. Baba ko na yung camera para mahigpitan na maigi. Okay, mahigpit na yung nasa ilalim. Dalawang tornilyo. Check nyo ulit. Okay siya. Tama yung timing niya. Okay, no? Patas na yung karayom. Susungkitin nung hook yung sinulid. Sakto ang sungkit niya dun sa taas ng karayom, mga 2 to 3 mm. Tapos pag isinet nyo to sa zigzag, ito dapat naka-center lang lagi. Titingnan yung kuha ng sinulid pag nasa kaliwa ang karayom. Ayun, nasa taas siya ng butas ng karayom, mga 1.5 to 2 mm. Sa kanan naman, regardless, kahit ano pa yung niyan, sungkit niyan, huwag lang masyado maaga ang dating niya. Okay. So ito medyo atrasado pa yung niya, pag zigzag niya. Lalangisan nyo rito. Ano ba yung part na yun? So lalangisan nyo to, tsaka yung ibang mga part nito, kasi ito yung nagpapasigsag. Ayan o. So medyo maganit, kaya kailangan nyo langisan kasi medyo natutuyo na yan.
At ito lang, isa nyo na rin. Ay, ba itong camera ko ngayon nagbe-blurred doon? Isa natin to. Mga to. Okay. Maya luluwag na yan. Tsaka isa pa, meron kasi dapat tong spring eh. Ito, yung spring na to. Kita nyo ba? Yan, yung spring na yan, kinakalabit ko. Humihina kasi yan eh. Kaya minsan ang workaround dyan ay palalakasin yan or papalitan ng bago, pero dahil sa luma na nitong makina na to, wala na tayong mabibiling spring na ganyan, or medyo hintayin nyo lang kasi overtime luluwag din yan. Natuyuan lang kasi. Dito yan madalas natutuyuan dito banda. Kasi kita nyo pagka nagsigsag siya, ayan o, nag-i-slide dun yung bakal na yun. Okay, so habang hihintay natin yan lumambot, lagay na natin mga pyesa para ma-test natin kung ubra pa itong kanya bobbin case na may tama dito. Konti lang naman Ikinisin na lang natin. Kinamit natin yung ngipin. Ganito yung pagkabit nitong bobbin case. Ito bobbin case nya. Lapag yung paganyan. Yan. Pag nakaset na ganyan, hilak nyo na to. Eto. Lock nyo siyang pa ganyan. Para hindi na matanggal yung nagpit masyado to Dapat kasi ganyan ang clearance niya eh. So parang may problema dito na sobrahan ng niya. Kasi kailangan to talaga isagad. So pag isinagad siyang paganyan, ayaw nang kumilos to. Which is bad. Hindi dapat yon. Ngayon, since na ganyan nangyari, subukan natin alisin to or i-adjust natin papunta doon para makahinga to. So luluwagan lang natin itong dalawang tornilyo niya, to tsaka to. Isa, dalawa, yung isa medyo maluwag. Tapos medyo tuktukin nyo lang pa punta sa kanan. Tignan nyo kung lumuwag na to, hindi pa rin. Ito naman isa.
Meron pa din. Okay. So, nakikita ko rito na hindi na to nakasayad dito. So, ang problema ngayon ay tingin ko talaga dapat ito maayos to eh. Pero i-adjust ko muna ito. Ito na lang i-adjust ko. Iusog natin pa kanan. So, ganun din, luluwagan nyo to, tsaka ito, at maluwag na, ito naman yung ano, luluwagan tong isa na to. Medyo maluwag, ha? Tapos, tutulak natin to pa kanan. Tapos, titignan nyo kung ayan, nagkaroon siya ng play. Pwede nyo rin dito na lang itulak o sungkitin. Ayan. Nagkaroon na siya ng ano, play dito. Which is good. Ayan. Tapos, sige pa, salamat. Natin higpitan. At ito double check. At ito oops, tanggal na yung ano tensioner. Double check natin to, may clearance. Okay. Parang lumaki yung clearance, ha? Pero okay lang yan as long as hindi siya natatanggal. Ganda yung position niya eh. Maganda yung mas malaki yung clearance dito, kung lalo na kung gagamit kayo ng sinulid na malaki, mataba, para hindi maipit dito, makalusot yung sinulid. Pero kung wala naman kayong planong gumamit ng matabang sinulid, okay na yung manipis lang. Okay na manipis lang. Yung ibig sabihin eh, kahit maliit lang yung clearance dito, okay na. Ayan o. Okay. Buka natin ilagay naman tong bobbin. Paglagay ng bobbin, kalapag na yan dyan. Regardless kung nakaganyan siya or nakabaliktad na ganon. Nakaganyan siya or nakabaliktad na ganon. Okay lang yun. Tapos i-shoot nyo ron sa unang kanal. Tapos itulak nyo pa kanan. Tapos iabang nyo lang dun sa pangalawang kanal. Okay na yan. Then lagyan natin tong kanyang throat plate. Yan. Lagyan natin yung pressure foot, tsaka lagyan natin sinulit para ma-testing natin. Pero check ko rin muna to kung ano nangyari, kasi mukhang may kulang na pyesa. Yan, mukhang kulang na isang plastic. Kasi ito dito lang naman to eh. Tingnan natin kung yung plastic ba na yun, yung para sa tension release. Ay oo, mukhang yun nga. So wala na tong tension release. Pero depende. Meron namang pampalit nito eh. Kaya lang, kung okay lang kay ma'am na ano, walang tension release, magagamit naman to. Tanungin na lang natin. Ito nga pala, natanggal kasi dito at saka medyo biyak-biyak na rin sa loob niya. Minamighty band lang ito kasi maluwag na. Mamighty band na lang. Tutusukin lang yung butas kasi medyo okay, sige po. Ayun, so set nyo lang muna yung tamang higpit
pag na-set nyo na sa kakaikot-ikot dito at nakuha nyo yung tamang higpit, tsaka nyo yung mighty band, lagay nyo ng mighty band. Siyempre, ilagay nyo sa number 5 na. Yan, pag kunwari ganyan, nilagay nyo yung mighty band, kakabit nyo na. Para pag nilagay nyo sa number 1, susunod din siya. Susunod na luluwag din yung sinulid. Yan, katulad niya ng luwag. Oh. Tapos pag nilagay nyo naman sa number 9, magiging mahigpit din siya. Ayan, ang higpit niya. So number 5, yun yung eksakto. Ayan. Pwede natin maitiban to. Nalagyan ko lang. Ayun, so may maitiband na to. Okay natin siya. Set sa number 5. Ayan. Ngayon, lagay mo natin yung takip dun sa ano. Check natin to kung medyo lumambot na. Tumigas ah. Ay, sa kabila pala. Ayan. Sa kabilang karayom. Ayun, lamog na oh. Balik na kaagad siya, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, babad nyo lang ng bahagya eh. Okay, kalagayin lang natin yung takip dito para may-set natin yung sinulid. Eh, dapat ganyan ang ano niya, sungkit niya. Libre. So, naglaktaw. Siguro dahil walang tela. Ayun. Lagyan natin ng tela. Tapos kakabit na natin to. Final natin yung higpit ng ano, needle bar. Yung pasada niya. Okay naman, walang laktaw. Detention na lang natin. Yung ilalim. Eh, di ba dati na natin Yun. ginagamit yan? May nagbago ba doon? Ite-tension na lang. Mahigpit yung tension sa ilalim. Okay, adjust natin. So, ang pag-tension nito, katulad niyan, hilain niyo yung sinulid. May higpit siya. Meron lang siyang portion na mahigpit. Kailangan maganda pagkakaikit nito kasi kung hindi, magiging katulad nito na may time na mahigpit siya, may time na maluwag. Kaya para may sabit. Tapos, pag gusto nyo luwagan, dito nyo ikutin. Meron yung screw dito. Kung paluwag, pakaliwa, counterclockwise. So, ikutin natin to ng mga siguro kalahating ikot lang. Mahirap mag-adjust pag nakakabit eh. Katulad ko, nahihirapan kayo mag-adjust pag nakakabit. Pwede nyo na maalisin yung bobbin case. Tsaka nyo i-adjust. Ayan, medyo lumuwag na siya. Subukan ulit natin. Tingnan natin yung tension, nagbago. Kasi babaw, okay lang. Sa ilalim niya, ayun, nag-relax. So, nag-relax yung tension. Okay siya. Ngayon, straight sewing natin. Wala na sinulid. Bale, tuloy lang natin ang ligaya. Ayan. So, yun yung ibabaw.
Tapos ang ilalim niya. Ayun. Okay lang. Sige. Pa-testing natin kay ma'am. Ma'am, pakitesting na lang ha. Ligpit. Ayan, testing ni ma'am. Kung dapat ba, dahan-dahan lang. Kasi ano, minsan, nakapit ko, bilis-bilis. Sa umpisa, dahan-dahan. Pagsanay mo kayo. Okay na sa kasi ako, hanggat mabibilisan, kailangan ko siguro. Okay na, sir. Okay na eh, tahi niya. Kulay orange na yung sinulit. Kasi nabukol-bukol sa ilalim. Ayan o, pantay na pantay yung tension. Iba yung tahi niya. Tapos ito, dumikit na rin. Naka number 5 lang ho yan, mama. Tapos, syempre, yung sinulid natin, may madulas, may magaspang. Mag-adjust lang ko kayo rito. Ilalagay niyo sa number 4 kung gusto niyo paluwagan. Napakapay na lang pag Tapos, number 6 kung gusto niyo pahigpitan. gumagana pa ito, sir. Atras. Ay, hindi ko pa na-try eh. Try natin. Yan ho yung atras. Ayun, ma-atras naman siya. Ayos. Ito ho, yung sa laki ng hakbang. Kung gusto niyo palakihan. Malaki sinulid, ano? Ay, malaki ang... Yung hakbang niya. Pwede na number 4. Yung makina. O, ayan. Lalaki oh. Yan. Tapos kung gusto niyo yung sakto lang, pwede nilagay niyo yan sa number 2.5. Ayan. Yung motor niya, okay pa siya. Okay pa naman ho eh. Okay pa. Kasi pagka hindi na ho okay yan, maamoy nyo. Parang... Eh, malakas kasi yung ventilador. Tapos titignan nyo ho rito. Kasi pag malakas na yung spark niyan, eh ano na yun. Saan Medyo mag-i-spark pag yan? na yan. Ayun. Dito ho. may Dito. nag-i-spark ba? May nag-i-spark ho dyan. Kahit anong motor po pwede dyan. Aba, pwede. Katulad dyan, may Ayan, okay naman ho. Wala naman siyang spark eh. Dumating yung time nito, ayaw niya. Parang na-bend yung wire siguro noon. Siguro nga ho. Okay pa. Pero may nabibiling ganito ang fair Yung, ng motor. meron ho ako niyang binibenta. Magkano ganyan pag nasira? Nasa 750 ho yung isang set niyan. Yung motor na at saka yung foot control niya. 70. Kasama no yun. pinili mo sa palengke. Ah, Yung ganyan yung motor sa... Tayo nyo. Ang ganda oh. Pantay. na may Yung ilalim mo. ay, ang nandyan. Orange kasi yung ibabaw eh. Ano siya? Kasama na nung kit. Okay. Yung I-check naman natin to isa. Kasi bagong bili daw eh, may mukhang may problema raw dito sa sabi mo, handwheel. may pinalitan siya dyan wala kasama ganito. So, nagbigay yung mama sa mga lumang namin. Mhm. Sige, liligpit ko lang to para